Akala ng FDA, isa sa nangungunang counterfeit drug sa bansa ang mga erectile dysfunction drug. Sa site na ito, makikita ang mga umunoy peking food supplement na hindi aprobado ng FDA. Sa pamamagitan ng mga impormasyong nakuha namin online, mabilis kaming nakabili ng isang bote ng nasabing gamot. Maging sa bangketa, talamak din ang bentahan ng erectile dysfunction drugs. Sa surveillance video na ito, sinubukan ng aming asset na bumili ng nasabing gamot. Madali siyang nakabili ng isang kahon ng tinatawag nilang red peanut. Ang produktong ito nabili sa bangketa sa halagang 150 pesos at hanapin mo man ang pakete, wala ritong nakatatak na BFAD approved. Ipinakita namin sa Food and Drug Administration o FDA ang dalawang uri ng gamot na aming nabili. Makikita po natin dun sa kanyang packaging, ito po ay talagang bawal at saka definitely hindi po tayo nagre-rehistro ng ganitong mga produkto na malaswa yung kanyang packaging. Aminadong FDA na hirap ang ahensyang mapigilan ang paglaganap ng bentahan ng peking gamot, lalo na ang mga ibinibenta online. Kakulangan na rin siguro ng talagang magbabantay ay talagang makakalusot. Kaya nga po ang ginagawa ng FDA, kasama po yung ibang government agencies, mayroon po kami tinatawag na post-market surveillance. Ito po ay lang mga inspectors po namin, regular po na dumadalaw, araw-araw po ito. Nag-iikot po sila sa mga drugstores o kaya sa mga kung saan-saan mang reported na may nagbebenta ng mga gamot. Sa bisa ng Presidential Proclamation 2082, idineklara ikatlong linggo ng Nobyembre bilang National Consciousness Week Against Counterfeit Medicines. Layunin itong mabigyan ng kaalaman ng publiko kung ano ang orihinal at peking gamot. Pero siguro kung yung boses natin sabay-sabay na nagsasabing, oy, meron talaga tayong problema, mabubulabog natin yung mga authorities, diba? Ang ano kasi dyan is walang nagsusuplong. Nag-iigting natin yung parang public awareness ng taong bayan. Sa lalong-lalo na sa gamot, sinasabi natin, pinapaalam natin sa ating mga kababayan na kung po pwede, unang-una, huwag sila masyadong magtipid kung sa gamot ang pag-uusapan. At saka sunod, dapat bumili sila dun sa mga license ng mga drugstores. Ang Drugstore Association of the Philippines naman, nakikipagtulungan daw sa mga otoridad upang maisuplong ang sinumang lumabag na miyembro nila. If member namin yun, binibigyan namin ng notice, we have this complaint na gano'n. Could you answer us in 48 hours? Explain these things to us. And we furnish the Board of Pharmacy, PRC, on our findings. Pag na-confirm natin na itong drugstore na to o itong individual na to ay nagbibenta nga ng peking gamot, depende yan sa kung anong kalalabasan ng operation. Pero usually, we apply for search warrants for violation ng FDA law. May paalala naman ng FDA para sa publiko sa mga pagkakataong kailangang bumili ng gamot. Yung isang packaging ng peke ay hindi ganun kaganda yung pag-iimprenta. Minsan mali-mali pa yung spelling. Habang tumatagal sa halip na malunasan, tila nananatili ang problema sa mga peking gamot sa bansa. Mahalagang magkaroon ng mabisa at intensibong programa ang pamahalaan upang mahuli ang mga sangkot sa ganitong kalakaran. Masusing pagbabantay naman mula sa mamamayan ng kailangan upang hindi na mabiktima. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Paano namin babayarin yun? Etong na magsasaka ka, inutang lang namin. Ano pang matitira saan pagkain sa pamilya namin? Yung pangangailangan namin sa buhay namin, ano pang babayad namin? Pamigay na. Yung lupa, wag nang bayaran sa mga magsasaka.